Hello, good evening. And this is Justin Talk News Feeds. Medyo ginagabi tayo ngayon dahil napaka-shocking ng balitang ito. Hindi ko matiis na hindi ibibigay sa inyo ngayong gabi na ito. Despite the fact na we're almost 12 midnight dito sa Pilipinas. Ngayon, ah meron kasing napakalaking development from Davao this evening. Kakatapos lang ng uh, press conference ni PRRD sa Davao. So, ang pag-usapan natin doon sa content ng press conference niya. Now, you will find this very shocking and very alarming, very worrying, mawo-worry ka. So, dapat naman siguro, ihanda natin ang ating mga sarili. Gusto kong ilabas ito dahil alam ko na there will be curtailment ng paglabas nito sa mainstream media. Definite, hindi naman talaga ilalabas ng media to eh. Karamihan ang sinabi niya. So, I decided na sasabihin ko na lang ito sa inyo. Instead of showing you the video, kasi alam ko delikado rin kung ipalabas ko sa channel ko yung mga videos, lalo na napakabago ko pang channel. Itong channel na to na bago ko palang binuksan, yung aside from my other channel, so kailangan ingatan ko ito. Ngayon, kung maaalala nyo o kanina, mga pangyayari medyo mabigat dahil mayroon ng hearing sa Senate, sa Congress, then nag-appear doon si Inday Sara, then maraming nangyayari, and then si BBM nagbigay ng kanyang talumpati at si Martin Romualdez nagbigay din ng talumpati. Hindi namin ini-expect, hindi ko ini-expect na itong si PRRD magbigay rin ng kanyang pahayag sa press ko na yan. Ang mabigat nito, parang merong siyang sinabi na napakabigat, na parang changer siya. Siya mag-iiba ng equation sa political na sitwasyon sa bansa natin ngayon. Hindi ko naman sinabi na, kasi ayaw rin niya sabihin, aminin completely anong gusto niyang ipahiwatig. So, ganito to. Ang sinabi niya na napakabigat na declaration, shall I say, challenge or question na binibigay niya para sa military. Kung na-witness yung iba kong mga vlogs, lagi kong minimension yung kasi meron akong vlog na kung mag-succeed ang people power, kung gagawin ngayon, kung salihan ng mga tao ngayon, maging successful ba. So, minention ko doon yung mga component ng successful people power revolution. Isa doon, so meron ang minention ko yung dahilan, yung mga pagkadismaya ng mga tao, then yung kailangan ng tatayo na isang leader na mamumuno doon sa revolusyon na yun, at ang pangatlo, ang military component, ang pagsali sa military. Dito nakasentro yung press-con, yung pananalita ni President Duterte kanina. Actually, mabigat yung sinabi niya. Nga gusto daw niyang pupunta siyang Manila, pero sa press-con na yun, sinabi na niya na mga military, meron akong itatanong sa inyo. Ito galing sa kay PRRD. Patuloy ba kayong susunod sa commander-in-chief nyo na alam nyo ay drug addict? Inulit-ulit niya yun. Binilang ko siguro mga 5 beses niya sinabi yun. Talagang dinikdik niya yun. Kung talagang
kahit alam na ninyo na drug addict ang commander-in-chief nyo, sino pa bang commander-in-chief? Si PBBM, susundin pa ba ninyo siya na alam naman ninyo na drug addict siya? No, sabi niya, kung i-deny nyo, kunwari hindi nyo alam, na lahat na tao alam na, pwede nating alamin. Kung pupunta ako sa Manila, maghanap tayo ng source na para malaman ninyo ang katotohanan. So, yun ang lagi niyang sinabi. Kasi, nagsimula yun doon sa actually ang PRISCON hindi naman dyan talaga sumintro kaagad. O dyan nagsimula. Ang unang mga tinanong ng mga reporter, yung regarding kay Inday, yung nangyayari, yung threat sa buhay ni Inday, threat kay mga ganyan, sabi niya, para sa mga bata lang yung ganyan, threat. Wala yan. Hindi yan mag-prosper sa ang ibig niya sabihin, kung magkaroon siguro ng dimandahan, wala yan. Huwag niyong pansinin yan, sabi ng ganun. Then, na-mention din doon, yung pag mga tao, pag nagkaroon ng mga maraming rally, kung susuportahan ba niya yung mga rally, mga ganyan, na magkaroon ng people power, sabi niya, hindi ako susuportahan yan dahil civilian na ako eh. Wala na akong power eh. Kung kayo, pwede kayong sumama eh. May naman tayo, demokrasya. Kung anong gagawin ninyo. Pero pinapahiwatig niya na yung lahat na mga ginawa niya, kung hindi sasali ang military, wala rin. Walang mangyari. Walang mangyaring pagpalit ng pamahalaan natin. Kasunod doon, nung mga question na yun regarding kina Inday, minention niya yung regarding sa Maharlika Fund. Nasaan na yung Maharlika Fund? Ang laki daw ng 125 billion. Nasaan na yun? Yung mga na defunded ng mga di naman completely defunded. Yung GCIS, minention niya yan. DBP, yung SSS, na kinuha daw yung pera para ilagay dyan sa Maharlika Fund. Saan na daw yung Maharlika Fund? Ang target daw na 250 billion, iwan ko kung na-comply na daw yun. Then, sinabi rin yan tungkol, doon talaga siya mainit na mainit sa PhilHealth funds. Kasi daw yung PhilHealth funds, private fund yun. Contribution ng mga members yun. Hindi naman pera ng gobyerno yun. Ba't kinuha daw ng gobyerno? Ba't ginamit yung pera niyan? Sabi niya, malversation yan. Istapa yan. Kaya, pwede kayong makulong yan. Ba't kinuha nyo? Para naman yun sa mga members. Siguro, member din siya. Dahil sabi niya, kung tatanda tayo, may sakit tayo, cancer, o kung anong sakit natin, yung pondo na yan talagang intended for the members. Ba't kinuha? Yun lang talaga niyang sinabi niyang ganon. Yung sinabi niya na bakit patuloy kayong tawag nito, sumusuporta sa commander-in-chief ninyo na drug addict. Kung sabihin niyo na walang problema, ganyan, hindi kayo magre-react. Ibig sabihin ng mga military, sabihin na lang daw niya sa mga bata doon sa Davao na, sige, na lang kayo, marijuana ang sinabi niya eh. Shabu na lang kayo dyan, magbinta kayo, mag-trade na lang kayo ng shabu. Kasi okay naman sa military natin. Talagang in-insist niya na talagang, kasi ang military daw, defender of the people and they protect the Constitution. If they will not do that, parang tinaksilan niya ang ating Constitution. Kung hindi nila susundin yan. Kaya he's always emphasizing na ganyan dapat ang gagawin ng military. Tapos mayroong nagsabi na, sabi ni Inday na patulog-tulog na lang ang military. Yung patulog-tulog. Sabi ni President Duterte, ay matagal na natulog yan. Hindi naman yan nagre-react sa lahat ng mga bagay na regarding dyan. Matagal na nila alam yan. Yan yung ulit-ulit yung sinasabi. Matagal na nila alam yan. Sa totoo naman, totoo naman. At military ngayon talagang wala silang reaction. Iwan ko. Sabi ng mga reporter doon, kasi sila, natakot, playing safe sila.
Sabi ni President Duterte, tama ba yun? Na meron kang obligation, meron kang responsibility to protect the Constitution. Tapos, patay didma ka lang, wala kang gagawin. Oh. Anong mangyari sa atin kung ganyan ang gagawin mo? So, sinabi doon ni President Duterte na schedule siya pupunta ng Manila para daw kakausapin niya ang mga military. Pero nang tinanong siya, sino bang kausapin mo? Yung mga opisyal or mga generals? Sabi niya, hindi, sa lower ranks lang daw siya. Yung mga major, colonel, yung lower position ng mga military, yun doon ang kakausapin niya. Tapos tinanong siya, saan kayo mag-usap, Mr. President? Sa Camp Aguinaldo? Hindi. In a certain place daw na open, na parang press conference din. Na military lang yung nandoon, na pwede magtanong sa kanya. Ngayon, meron daw siyang option. May option siya, pero hindi niya binunyag kung anong option. Ang option, siguro, ang papalit doon sa, kasi ayaw rin niya ng military junta eh. Sabi niya, hindi military junta ang idea ko. I have other ideas to propose to the military as an option kung anong gagawin niya aside from a military junta. Ayaw daw niya. Ayaw rin niya na mag-rebellion ng mga tao. Ayaw niyang ganun dahil presidente daw siya dati. Insulto daw yun sa position as president kung siya ang mag-initiate ng ganyang klaseng pag-aalsa. So, sabi niya, paano nga gagawin? Kausapin niya yung na ayaw na namin sumama dyan. Itong nawawala na pera, ayaw namin sumama dyan. Ganyan, patuloy kayong gagawin yan sa mga tao. Na halos wala nang naiwan para sa mga taong ginagawa ng gobyerno ngayon. So, kung titingnan mo, napakabigat ng sitwasyon. Pwede kasi mangyari niyan, pwede siya i-charge ng rebellion or alam mo naman sina PBBM eh. Sabi pa niya, ngayon walang ibang humawak ng natin, ng lahat na bagay. Lahat. Si PBBM at saka si Martin. Hindi nga niya minention si Lisa eh. Ganyan. Meron siyang minention isa, yung ikukwento ko sa inyo ulit. So, ang emphasis niya, sila lang humawak ng pera. Ngayon wala na nga ang pera. Sa sobrang pamimigay ni Martin ng ayuda, kaya nangyari yung PhilHealth, nangyari yung Mahalikapan, kinuha lahat ng pera, at saka yung pagbinta ng gold. Gusto niya malaman saan napunta yung proceeds doon sa pagbinta ng 25 tons na gold. Saan na raw yun? Saan na? Yung ganun, sabi niya. Saan nyo dinala ang pera? Parang ganun. Kung sabihin na naubos na yun sa ayuda. Kaya nga ngayon, walang major project. Wala talaga major project kasi walang major project. Ang daming perang nawala. Wala namang makitang proyekto. Yun ang sabi niya. So, na-mention din yung mga mayroong namatay na PSG sa, sabi niya, parang 2 months pa lang daw siya umalis sa Malacanang, may namatay daw dahil inonsulto daw ni Lisa Araneta na ininsulto, parang may kunting kasalanan, na medyo mahinang nasaktan ng husto yung PSG, kaya nagpakamatay. Galing sa kanya yan. Siyempre, presidente siya, alam niya yung mga intelligence diyan na mga pangyayaring yan. Siguradong totoo yan. Galing sa kanya eh. Ang iba, dati kasi haka-haka hindi totoo yan, ganyan-ganyan. Marami nagkikwento. Pero ngayon, nalalaman natin, galing sa ex-president, talagang totoo yung pangyayari na yon. Ngayon, may kinikwento rin siya na yung nangyayari kahapon yata, nakaraang araw, may nagbarilan dyan, may namatay na colonel dyan sa Krami. Talagang daw yun, yung colonel na yun ang pro-anti-government, na baril daw. Wala pang balita kung ano talaga nangyari. Pero yun ang sinabi niya, in brief. Sabi niya na nabaril yun dahil sa argumento in between, siguro kapwa colonel, nagkasagutan. Yung isa pro-BBM, yung isa pa anti. Nabaril yung
pro anti-BBM. Yun, isa yun sa mga kinikwento niya. Ngayon, after niya magkwento ng isang bagay, talagang tinasabi niya, itanong ko sa military kung tuloy-tuloy pa ba kayong susuporta sa commander-in-chief niyo na drug addict. Ganyan lagi ang sinasabi niya. Kaya, I don't know kung anong reaksyon ng Malacanang. Alam mo naman na reactive naman ng yung Malacanang. Tsaka isa pa, talagang sinabi niya na alam namin na drug addict sila, si PBBM at saka si Lagdamio. Kasi nagpupunta ng Davao yan eh. May isang lugar silang pinupuntahan yan, yung parang plantasyon yata ni Lagdamio, doon sila nagda-drugs daw. Para hindi niya sinabi na cocaine. Sinabi lang niya nagdudruga. Biro pa nga na yan si Lagdamio, kung kasama mo raw sa inuman, hindi naman inuman ang sinabi niya. Basta kung magkasama ka, napapansin mo siya na tumutulo lang daw yung niyan sa ilong. Yung uhog niyan sa ilong na dahil sa kagamit siguro ng pulburon, kaya nasisira na yung sa ilong. Tumutulo lang daw. Kabiro na rin yung sinabi yun, pero talagang sinabi niya yung mga yan, imposible na hindi niyo alam na mga drug addict yan. Kaya patuloy pa ba kayong susuporta? So, yung ito, hinahantay ang reaction. Pero sigurado hindi naman sagutin yan eh. Yan ang mga style ni BBM. Hindi, bangag-bangag ni hindi nga sinasagot eh. May picture na, sabagay, sinasagot nila Abalos. Iba ang sasagot, hindi siya. Ngayon, yung ibang ugnan niya mga sinasabi, medyo mahaba kasi yung niya, almost 2 hours yata ang niya, yung press con. Yung gist lang ng niya, yung pinakamin, yung very shocking talaga, yung sinabi niya, susunod pa ba kayo? Patuloy ba kayong susunod dyan sa commander-in-chief nyo na drug addict? Yun, malaking tanong din yan kung anong gagawin ng military. Pero kung ako ang tatanungin, posible yung mga, kasi nangyayari na noon eh, nakita mo yung kapanahonan ni Cory, 9 kuditas. Ang nagkukudita hindi naman mga generals, nagkudita yung mga lower ranks talaga. Nga talagang inoccupy nila yung Ayala, at saka yung Makati Avenue. Kung naalala nyo noon, may hotel dyan sa harap ng ngayon, BDO ngayon, pangalan ng hotel na yun. Tad-tad ng bala yan, tsaka yung atrium, nandiyan pa yung atrium eh. Pero meron na nakaharang ngayon na soilig. Dati, bakanting lote lang yan eh. Diyan, barilan, grabe dyan ang barilan. Tsaka doon sa kanto ng HB La Costa. Kasi kami, pumapasok pa ako dati dyan malapit dyan sa HB La Costa doon sa unahan, yung Makati Cinema Square, malapit dyan ang office namin. Dinig namin yung, hindi namin alam na pasok na pala ng mga ranger na nag-occupy na ng mga building, nakaputukan na. Nagugulat kami, ano ba yung putok na yan? Wala pa, malayo pa yung Christmas eh. So, nalaman namin na kudita na pala yun. Kaya, yung mga lower rank officers, mga major, colonel, yan nasasama. Parang kagrupo na, yung nangyari sa Ocod, ganyan na ganyan. Pero ito ngayon matindi. Kasi marami na rin nagpahayag ng mga battalion commander. Ito sila ni mga PMR, mga retired, nagsasabi na rin. Malamang talagang meron diyang grupo na kasi yung nakaraan ng mga kudita, hindi gaanong ganyan eh, na may reason talaga. Merong rallying point, merong leader. Merong reason, itong kahirapan ngayon. Sobrang kagipitan, kahirapan ng mga tao. Talagang may rallying reason, rallying point. Tsaka nandiyan si President Duterte. Although lagi siyang nagde-deny na I'm really a civilian, wala akong power, wala akong pera. Ganon ang nangyari. So, sa tingin ko, meron talagang splinter group or particular group na talagang hihiwalay dyan. Hihiwalay sa, sabihin na natin, mainstream military. Kasi marami ring military na
Tagal ko nakatira diyan sa wala pang Global City, Fort Bonifacio. Alam ko ang mentality ng mga military na yan. Kung medyo malakas, doon sila. Pero simula nung kapanahonan yung sunod-sunod na kudita, marami na rin naging idealistic na mga military. So ito ngayon, I don't know kung yung mga PBR or itong mga Marines, yun naman kadalasan nangunguna sa ganyan. Ayaw rin yan ng, I don't know, meaning, ibig sabihin niya na hindi na magkukudita. Talagang magkukudita yan. The only way possible way of removing the president, talagang possible. Hindi pwede yung, kasi sa tingin ko, lalaban yung mga yan eh. Hindi yan mangyari na, tatanggapin lang yung sitwasyon na yan. Lalaban yan. Makipagpusahan ako kung hindi lalaban yan. Marami ring hawak ng, yan, hawak na mga military, sigurado yan. Kaya siguro si President Duterte nagsabi ng ganyan kanina. Kasi alam niyo yung sitwasyon, hindi kakayanin ng people power na tayo-tayo lang. Nakita mo naman sa, ma-feel ko talaga, kasi kasama ako sa people power 1 eh. Pag ganyang karami ang mag-rally, walang mangyayari dyan. Hindi talaga magiging successful yan. No. I don't know, dahil siguro sobrang kahirapan ng mga tao. Ayaw na nilang sumama ng ganyan. Trabaho na lang kami. O, ganyan, pero talaga sobrang dismaya nila sa gobyerno. Nandyan yun. Kaya the only way, tama si Presidente Duterte, para for successful regime change, it will be the military who should initiate to to make that move successful. Walang iba, military lang talaga. So I don't know bukas kung ano na namang reaction nila BBM, kasi kanina nagugulat ako, nag-speech kaagad siya, nag-speech kaagad si Martin, at saka yung the way na siya magsalita, parang bumalik ang confidence nila. So, meron silang sinasandalan. Kahit naman sabi na, plastic lang siguro yun. Papakitang, kasi nandun sa Congress, para naman magkaroon ng confidence yung mga congressman na susunod sa kanya. Isa pa rin pinopoint out ni President Duterte yung regarding sa 2028 election. Tama yung sinabi ko na si Martin hindi naman ganyan kabubo yan. Panay ang bigay ng ayuda, left and right, kuha ng pera, billions, binibigay. Huwag mo sabihin na ang target niya sa 2028, na 1% lang naman ang 0.8 niya nakaraan Ngayon, 1%. Tapos patuloy siya mamimigay ng ayuda. Kaya yung pamimigay ng ayuda, yung mga papel na yun na naipon niya, malamang na yun ang gagamitin sa People's Initiative. Para palitan ang provision ng Constitution, lalo na yung term extension. Yun sigurado ang gagawin niya. Kaya nga siya, para makakuha ng garner ng maraming signatures, yung ginawa niya. Tsaka selective yung area. Siguro yung mga area na Davao, ganyan, mahirapan siya kumuha ng Kung ang congressman siguro ang kukuha dyan, mahirapan kumuha ng signatures. Kaya yun ang ginawa. Kasi sabi ni President Duterte, parang malabo na magkaroon ng eleksyon sa 2028. Pero nung unang bungad, sinabi niya na may ambisyon si Martin Romualdez na maging presidente. Totoo naman, alam naman natin yan. Matagal na sinabi yan Pero ito ngayon, iba. Kasi next year, yun daw ang move nila na i-postro yung People's Initiative na magiging transition, maging speaker kasi magkaroon ng convention para i-change yung provision. Lahat na congressman yan, sila na ang mag-change. So, parang mga parliamentarian na rin sila. They will act as the body na will be in charge in changing the provision of the Constitution. At the same time, kung ma-approve yan, magiging from transition speaker to Prime Minister siya. Yun ang maging posisyon niya. So, lahat ng mga congressman magiging parliamentarian na. Of the same district. Siguro, i-preserve mo na rin yung mga distrito na yan. Kaya, ganadong-ganado yung mga congressman. Saka hindi humihiwalay, bakit sa binibigay ng mga
corruption sa kanila, kumikita sila, at the same time, assured yung future nila. No, sa pagkaalam ko, sinabi ni President Duterte na 5 years daw ang gusto ng mga congressman. Ngayon kasi 3 years lang, gusto niya 5 years. Malamang kasi wala namang wala namang term limit ang isang prime minister. Not unless mayroong mag-challenge ng kanyang pagiging prime minister. Ganon. Pero kung siya ang mamumuno diyan, hindi talaga mapalitan 'yan. Dahil yung the same line up ng mga congressman na nandiyan, mga tauhan niya lahat, binibigyan niya ng pera. So, ganun din ang mangyayari. Pera din ang pakilusin niya para ma-retain yung power sa kanila. Pagkasunod niya, kung sawa na siguro sa Martin, si BBM maging na lang yan, symbolic president na lang. Wala talagang actual na function, pero presidente pa rin. Di susunod si Sandro, kasi Amy susunod. Susunod naman, talagang mahaba ang role ng mga Marcos sa political history natin. Sila naman muna ng Pilipinas. Pero iwan ko, baka magiging yung sinabi ko gabi, maging Burkina Faso. Kung nakapunta kayo dyan, kung nakabisita na kayo ng Burkina Faso, kasi yun ang one of the poorest country. Parang Somalia, Utopia din yun eh. Maging ganyan na tayo by the time. Ngayon nga, hirap na tayo eh. Paano na lang kung magdagdagan ng 4 na sabi nga ni President Duterte, another 3 years. Kakayanin pa natin yun. Yun ang tanong dyan. Kasi, tingnan mo naman mga attendance ng rallies. Halos walang, ilan lang, mga vloggers. Yung mga regular na sumasama sa maisog. Pero reaction from the people, wala. Sa social media, hindi naman matanggal ang presidente yung comments natin. Wala. Siyempre, okay lang yung mga na-abroad, mga OFW. Reasonable naman dahil nasa malayo sila. Pero nandito, hindi katulad dati. Sa bagay, ang mga yelo kasi, ang mga komunista, yan nanguna sa rally noon walang mawala ng mga yan dahil nagre-rebuilding nga sila. Sila talaga nangunguna ng halos araw-araw nagrarally, pero ngayon hindi nangyayari. Kaya the only way, may point si President Duterte. Nasashock lang ako dahil ngayon talagang sinabi na niya. Siyempre, nung unang maisog, sinabi niya na bangang si BBM. Pero ito, mas grabe ngayon directed towards na military. So, malaman natin kung magre-react ang military. Yung mga, siyempre, DDS gusto mag-react ng military. Kasi alam din yan, that's the only way talaga para magkaroon ng change ang regime natin. So, mabuti naman na malalaman natin anong sentiment ni President Duterte. Dahil kahit anong sabihin niya, he comes a huge following. Parang presidente na rin naman siya hanggang ngayon. Vice President si Inday Sara. Kung hindi siya, I don't know kung anong option niya. Pero definitely, alam ko na yung style ni President Duterte. I-out niya yung anak niya. Kung halimbawa, maging successful yung any military attempt to change the regime, hindi yan niya i-suggest na ang anak niya ang ipalit niya. Either magkaroon ng eleksyon, sasama pa rin si Inday for president. Siguro yan, sa tingin ko, yun ang option eh. Tapos hawakan muna ng military for a couple of months, cleansing. Sabi pa nga ng iba, kung pwede, face the world with mga corrupt na parang North Korean style ba, face the wall yung mga congressman na sobrang corrupt. Pero maabutan mo pa kaya yung mga yan? Any sign na ganyan, wala na yan dito. Kaya diyan nga sila nag-prepare ng husto kaya kinukuha, ang dami nilang hinahakot na pera. Piniprepare na for that event kung mangyayari man yan. Mga matalino yung mga yan, kaya I don't know kung mayroon pang maiwan dito. So,
this time, nung unang People Power 1, ang umalis lang, sina pamilya nila ng BBM, si Marcos Sr., si First Lady Imelda, yun ang umalis. Pero ngayon, ang dami ng pamilya ng mga alis. Alam nila habulin siya ng mga tao. Di ba? Habulin talaga ng mga tao yan. Kasi pinpointed sila na yan ang kinamkam nila sa bayan. Kaya yung mga tao magagalit sa kanila. Baka nga yung mga anak, idamay pa yan yung mga tao Di ba? Medyo culturally, medyo peaceful lang ang Pilipino Hindi katulad ng mga other countries. Ilagay natin sa Middle East. Ano nangyari sa Libya? Talagang Iran. Talagang kung ikaw, maka-apelyido ka lang siguro doon sa kanila, talagang idamay ka dyan. Hindi sila mangingimi. Sa atin, hindi pinapatawad pa natin Kaya, yan I'm not saying na negative yan sa na ugali ng isang tao. Pero kung titingnan mo ano nangyayari sa atin, napakasakit. Nadalawahan tayo. So, ganyan lang. So, we have to wait kung anong reaksyon ng military. I don't know, walang schedule na sinabi si PRRD kung kailan siya pupunta dito, but definitely pupunta daw siya dito for that purpose. So, hindi natin alam kung ano action na naman gagawin ng Malacanang. Haharangan ba nila? Or mag-loyalty check ba sila sa lahat ng mga sundalo, mga officials? Malamang yan ang gagawin. Mag-loyalty check na yan sila. Kung gagamit sila ng pera, baka dyan magagalit din ng mga military. Dahil maraming mga members sa military natin na may mga pride din. May mga pride, meron ding honor na hindi nila kayang gagawin yung tatanggap ng pera for that purpose. Para kakampi sa hindi maganda, sa masama. So, malalaman natin yan. So, itong period ng ating history dito, in the political arena, nasa balance. Hindi natin malaman kung tutuwad ba tayo o titino ba tayo. So, ganyan ang mangyayari. So, napaka-critical na moment ng history ng ating bansa. Not only sa politika, kasi lahat halos naapektuhan. Ekonomiya natin, pamumuhay natin, even the moral standards ng mga tao nag-iiba. Siguro dahil sa kahirapan. Ganyan yung mga tao, ma-erode yung morality kung naghihirap na. Parang sense of survival na lang ang ginagawa. Pero sana naman ma-stop. This will be stop. Para sa akin, in whatever way, basta sa kabutihan ng bansa, kabutihan ng mga citizens. Kasi sobra na talaga. Nagbi-bleed ang bansa natin. Not only monetarily, pati yung natin, yung sense of paano ba yung sabihin? Yung pride natin na maging Pilipino na wala na. Nag-i-erode na. So, siguro hanggang dito na lang. Ginawa ko ito para at least advance kung mabuti sana kung makita rin yung video ni President Duterte, pero napakahaba. Tsaka halong Bisaya kasi iba-ibang salita. Meron yung part na, pero maiintindihan mo rin kasi most of the time nagtatagalog siya. So, pero yon kung sigurado kung may mga vlogger magpalabas nun, siguradong pipigilan yun. Sa expression pa ng mga vlogger, igugurgurin yun. Hindi yun alisan ng signal yun, sigurado. Kaya marami ring minsan hindi naman yun nalabas yung nga lang statement ni Revelations, mga expose ni Inday Sara, may lumabas ba? Wala. Dito lang sa social media yung mababasa or maririnig yung mga bagay niya, yung mga expose niya.
Tapos, yung threat, doon sila nag-focus ngayon. Pero malamang yung bukas mawawala yun. Kasi iba, iba ang maging topic bukas. Oh, yan. Patuloy ba kayong susuporta sa inyong Commander-in-Chief na alam niyo drug addict, napakabigat? Hindi yan magiging banner headline ng mga newspaper. I don't know kung kaya nilang ipalabas yan. Di magurgur din yung mga media outlets nila. So dito na lang tayo kung sa bagay sa ibang time zone naman ngayon, mag-uumaga pa lang. So while you're having your breakfast, you can hear this, and then it will make your day exciting, kung maririnig nyo to. Kasi you will be waiting kung anong susunod na pangyayari. So with this is just 10 Talk and News PH. Sana I would like to request you na i-subscribe naman ninyo ang channel na to. Even if this is a new channel, halos wala pang subscriber, try to follow para naman we will be inspired to continually give you more informations. Papagandahin natin yung channel na to para the only intention is to give you accurate and balanced comments and events na nangyayari on time dito sa bansa natin, Pilipinas. So with this, thank you for coming over to my channel, and see you in my next vlog.